Hello mga kapatid, it's Pastor Gab. Kung alam niyo po yung K-pop Demon Hunter, most requested po na i-analyze natin kung ito ba ay demonic. Kasi po, ito po ay namamayagpag sa social media, sa Netflix, sa mga magulang po na aware po sa ganitong tactic ng kaaway, spiritual attack. Ano po ang dapat nating malaman patungkol po sa movie po na ito? Dahil po ito po ay paulit-ulit na pinapanood, ito ang dapat nating malaman para ma-prevent po natin at mag-guide po natin yung ating mga anak na Kristiyano. It's very common po na kapag nagre-release ng mga cartoon or anime, makulay, kahit na parang darkness po or witchcraft sa mga characters po dito. Kailangan po nating malaman na ito po ay merong message sa mga nanonood dahil ang paulit-ulit po napapanood, napapakinggan ay nagiging faith o paniniwala ng isang tao. Kaya dapat nyo pong malaman po ito. Isamaris ko lang po ng konti sa inyo para hindi nyo na po panoorin at mahook po kayo. Meron tatlong karakter po dito na lumalaban sa demon. Ang demon po normalize po sa video na nakikita mo na lang, nakakasalamuha mo pero hindi mo alam ang gagawin. So sila po yung mga bida po diyan at merong isang leader po na hidden ang kanyang pagkatao na may pagka-demon din po. Isa sa panlaban po nila ay yung kanilang mga boses dahil nga sa tuwing concert sila, ito yung nangyayari. At sa takbo ng storya, matatanggap po nila yung leader na merong kalahating identity na tao at kalahating identity na demon, which is sa reflection ng ating panahon, pwede maging Christian ka or non-Christian. Kumbaga, yung espiritu ng kaaway pwede sa'yo while ikaw ay Christian. Beware dahil ang pinopromote po ng movie na yan, bukod sa satanic, demonic, at witchcraft na mga bagay, ay yung shamanic, yung pagiging shaman. Instead na si Jesus Christ at resurrection ng Panginoon ang ating i-feed sa mga bata, ito ang finifeed ng movie yan. Pangalawa, ninonormalize nila yung pag-accept sa mga demon or sa mga evil, which is pinagsasama po nila yung good and bad. Nataliwas po sa sinasabi ng Bible. Chapter 6 verse 14, huwag kayong makiisa sa mga hindi mananampalataya, sapagkat hindi maaaring magkaisa ang kabutihan at kasamaan, gaya ng liwanag at dilim, na hindi rin sila maaaring magsama. The Bible tells about the light and darkness should not mix. Kaya po sa panahon po natin ngayon, huwag nating isang tabi po yung mga ganitong mga pinopromote po ng mga movie. Even Christians, hindi po natin pwedeng pagsabayin yung pagiging Kristiyano at pagiging karnal. Oo, mag-church ka ngayon, pagdating po ng weekdays, balik ka sa kasalanan. No, magkaroon po tayo ng genuine repentance. Pangatlo po, it uses music as spiritual weapon. Ang sabi ng Chronicles, chapter 20, verse 22, at nang nagsimula silang umawit ng mga papuri, pinaglaban-laban ng Panginoon ng mga Moabita, Amonita at mga tagabundok ng Seir. Panghuli po, pagno-normal sa mga demonic characters, which is ang nasa likod po nito, Spirit of Antichrist. Ingat po mga kapatid sa mga pinapanood po ng mga kabataan sa panahon po natin ngayon. Even sa mga magulang na hindi na nagagabayan po yung kanilang mga anak, para po sa inyo yung video po na ito. Maging guided tayo po ng banal na espiritu at patuloy na ma-impart po natin to sa mga mahal natin sa buhay. Bigyan po natin ng pansin ang mga mensahe po na ito sapagkat ito po yung pandarayan ng kaaway sa panahon po natin ngayon. Kasi nasa huling panahon na tayo, kaya gagamitin rin ni kaaway yung mga kaparaanan para iligaw niya tayo. Hindi niya tayo mapabagsak, gagamitin niya yung mga tao na sa paligid mo para pabagsakin ka. Hindi mo makontrol yung sitwasyon, which is hindi mo naman talaga makokontrol, pero sa ganitong kaparaanan, awakening po ito na masabi natin sa kanila. Mapag-pray po natin sila, yung mga nahook na po sa mga movies na punong-puno po ng demonic characters and witchcrafts, entry point po yan ng kaaway para po tayo ay ma-deceive. Alam naman po natin mga kapatid, internet, social media, gadgets ay kadikit na natin. So nakatulong po sana sa inyo ang video po na ito upang tayo ay makapag-prevent sa mga bagay na napapanood po natin. Sa mga Kristiyano po dyan, payo ko lang na yung gadget na ginagamit po natin pang araw-araw, even na binibigay po natin sa ating mga anak, ay maging kapaki-pakinabang. Makatulong para tayo po ay ma-enlighten, lumalim pananampalataya natin. Bukod sa pagpapanood po ng mga bagay po na yan, lagi po nating siya sa atin, ano ba may tutulong po sa atin ito? Pwedeng pampalipas oras, pero hindi na entertaining po ang nilalabas sa panahon po natin ngayon about movie. Ito ay spiritual attack na po. Hindi tayo nag-OA, pero alam po natin na ang mga bagay po na ito ay pwedeng gawa ng kaaway para po tayo ay linlangin. Alam naman po natin ang mga behavior ng mga bata ngayon. Kapag nakakapanood o hindi natatapos sa mga bagay, pag kinuha mo na o kaya naman kapag binawal mo na, ay iba na yung nagiging reaksyon. Isang senyalis po yan mga kapatid na spiritual attack po yan ni Satan. So maging filled tayo ng Holy Spirit, maging guided tayo ng scriptures, at patuloy tayo pong manangan sa kalooban ng Panginoon.
Hindi po natin nilalahat ang bawat nare-release po na movie sa panahon po natin ngayon na ito ay galing kay Satan at ito ay para sa deception. Pero kung susuriin po natin ang mga bagay-bagay, malalaman po natin kung ano yung kalooban ng Panginoon at ano ang pinaparating na mensahe ng bawat napapakinggan at napapanood po natin sa last days. Payo ko na rin kapatid, kung nagbibigay po tayo ng attention sa panood ng movies, music, pagdalo ng mga events, bigyan po natin ng pansin ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Mas magiging malinaw po ang message sa atin ng Panginoon at madidistinguish natin, matetest natin every spirit kung tayo po ay lumalakad sa ganitong mga gatherings. Pagdalo sa church, bibigay po ng oras, devotion, pag-aaral ng salita ng Diyos. Pick up your Bible, basahin po natin. At mas magiging malinaw po sa atin ang conviction ng Holy Spirit kung ano po ang pinaparating na mensahe ng Panginoon sa atin sa bawat ginagawa natin. Papanoorin natin, papakinggan po natin. Unawa po natin kapatid na tayo po ay nasa last days na mas marami pong pang-aagaw ang gagawin ni Satan para po tayo iligaw sa katotohanan. Yung mga libreng oras po natin, imbes na ipunta po natin at ipanood natin sa mga bagay, papasok po kasi ang complacency. Ang complacency ay entry point para magkasala tayo gaya ng ginawa kay David. Dapat nasa battle siya, ginagawa niya yung trabaho niya, nagkasala patuloy siya. Paano po natin ngayon, pwedeng ganun ang ginagawa ng kaaway. Oo, minsan ka nalang magpahinga, pero yung pahinga natin, gawin nating pag-worship sa Panginoon. Kasi may kapahingahan sa presensya ng Diyos. May kagalakan, kagalingan sa pagsamba sa Kanya. Doon natin ituon yung mga libreng oras po natin para tayo ay hindi mapunta po sa deception ng kaaway. So magpasalamat sa iyo kapatid na nakarating sa uling part na video pong ito. Meron ka tanong, let me know in the comment section. God bless dun sa mga nagre-request po sa akin at nagme-message po sa akin. Hanggang susunod na pagkikita po natin, ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless po. Hello subscribers! Gusto ko magpasalamat po sa inyo dahil ginagamit kayo ng Panginoon para i-expand natin yung kingdom ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, physically, sa services, ganoon din sa online pag-release po natin ng mga doctrinal teachings, mga prophecy, mga prayer. God bless you po at patuloy na magamit ang buhay nyo para sa ikararangal ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Naniniwala po ako sa inyong generosity ay mas palalawikin pa ng Panginoon ang inyong mga pinagkakakitaan sa maliit o malaki mang bagay na ibinibigay natin sacrificial sa gawain ng Panginoon. God will bless you. I hope na magkita-kita po tayo sa mga susunod na panahon. This is Pastor Gab Bueno. God bless po.